Martial Peak, Kabanata 5601. 5 8th Grade Masters. Kung wala ang star boundary bilang duyan para sa Heaven Opening Realm, kakaunti ang magagandang panla na maaaring direktang umaban sa 7th grade, ngunit paminsan-minsan ay isa o dalawa ang lilito. Ang iba't ibang Cave Heaven Paradise ay nakaipon ng malaking halaga sa paglipas ng mga taon. Gayunpaman, 100 lamang o higit pang mga tao ang naabot ang kanilang sariling mga limitasyon at nakapasok sa 9th grade. Para naman sa iba, may maliit na bilang sa kanila ang naglilinang, tulad ni Siang Shan, Luo Tinghe, marami ang namatay sa Black Ink Battlefield. Karamihan sa 9th grade ay na-promote sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield. Sa pamamagitan lamang ng pakikipaglaban at pagpatay maaari silang makalusot ng mas epektibo. Hindi alam ni Yang Kai ang tungkol sa mga bagay na ito. Hindi siya nagmula sa alinmang Cave Heaven Paradise at umaasa lamang sa kanyang mga instinct at karanasan upang makahanap ng paraan para sa kinabukasan ng human race. Kaya 300 taon na ang nakalilipas, nakipag-usap siya sa kapayapaan sa mga territory lords ng Mysterious Nether Territory. Ang Mysterious Nether Territory ay isang pagtatangka lamang. Kung titingnan ngayon, ang pagtatangkang ito ay lubhang mahalaga at magagawa, kaya pagkatapos ng 300 taon, nang ang Black Ink Clan ay nagkusa na makipag-ayos ng kapayapaan, ang Head Office Division ng Human Race ay natural na kumilos ng naaayon. Kung hindi, sa matinding puot sa pagitan ng dalawang lahi, ang pagnanais na makipag-ayos ng kapayapaan ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Nang maayos na ang lahat ng detalye, nagpaalam ang mga amo ng dalawang karera sa isa't isa at umalis. Payapa ang eksena, hindi na kasing tensyon gaya ng dati. Tulad ng para sa mga materyales na kailangang bayaran ng Black Ink Clan, natural nilang ihahatid ang mga ito ng isa-isa. Sa puntong ito, ang human race ay hindi nag-aalala na ang Black Ink Clan ay tatalikuran sa kanilang utang. Makalipas ang 1 buwan, kumalat ang nilalaman ng negosasyong pangkapayapaan at lahat ng mga cultivator ng human race mula sa iba't ibang magagandang territory ay nasa sabik. Mula sa 13 sangkatauhan na Great Territory, hindi kasama ang Mysterious Nether Territory, ang natitirang 12 Great Territory battlefields ay hindi nagsasaya. Dati, naiinggit ang mga sundalo ng iba't ibang dakilang hukbo sa kapaligiran at sitwasyon ng Mysterious Nether Territory. Walang mga territory lords doon na mamagitan sa labanan, at maging ang Mysterious Nether Army ng human race ay nakakalat, kaya't hindi magkakaroon ng anumang malalaking labanan. Sa relatibong pagsasalita, ang sitwasyon ng human race ang pinakaligtas at pinakalibre doon. Hindi na nila kailangang inggit sa iba ngayon. Kalahati ng natitirang 12 Great Territory ay kapareho ng Mysterious Nether Territory. Kahit na ang natitirang mga teritoryo ay mananatili pa rin sa kanilang orihinal na estado, kung ang Black Ink Clan ay bawasan ang kanilang mga bilang, ang sitwasyon ay magiging mas mabuti. Ang Head Office Division ay responsable para sa pagsasaayos ng pamamahagi ng mga masters ng human race sa larangan ng digmaan. Ang presyon sa mga cultivator ng Mysterious Nether Territory ay nagsimula ring bumaba ng husto. Mayroon ding maraming iba pang mga iskolar na nagsimulang makipagsapalaran sa Great Territory ng Black Ink Clan, ngunit kumpara sa mga benepisyong makukuha nila, ang mga panganib na ito ay wala. Ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay mahalagang pagkansela sa isa't isa. Sa malawak na 3,000 mundo, kasunod ng mga negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng human race at Black Ink Clan, ang sitwasyon ay ganap na nagbago. Sa kabilang banda, ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay masisira ang pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang panig. Sa huli, ang human race at ang Black Ink Clan ay hindi maaaring magkasabay sa mundong ito. Sa digmaang ito, ang isang panig ay nakatakdang ganap na mapuksa, at kapag ang pagkakataon para sa hinaharap ay sumiklab, ito na ang huling labanan sa pagitan ng dalawang lahi. Lahat ay nagsusumikap para sa kinabukasan. Matapos ang mahigit 300 taon, bumalik si Yang Kai sa Myriad Monster World. Ang maliit na saplang na itinanam niya noon ay naging isang matayog na puno, ang napakalaking korona nito ay parang berdeng ulap na tumatakip sa kalangitan. Ang buong Myriad Monster World ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Kung ikukumpara sa 300 taon na ang nakalipas, ang World Force sa Myriad Monster World ay walang alinlangan na mas siksik at ang Great Dao Principle ay mas condensed din. Ang malalaking saklaw ng mga pamayanan ng human race ay nagsimulang lumitaw sa ligaw na mundong ito, na may iba't ibang mga lungsod at nayon na nakakalat. Ang mundong ito na orihinal na inookupahan ng monster race ay unti-unting nagpakita ng mga palatandaan ng aktibidad ng sangkatauhan. Ang sangkatauhan na nakapanirahan dito ay pawang mga sundalo ng human race na nagsagawa ng mga karapat-dapat na gawa sa larangan ng digmaan.
Ginugol nila ang kanilang sariling mga merito upang ipagpalat ang karapatang payagan ang kanilang mga inapo o mga disipulo na manirahan sa Myriad Monster World. Mayroong espesyal na Heaven Opening Realm Master na responsable sa pagbabantay sa mundong ito, kaya kahit na ang human race at monster race ay namumuhay ng magkasama, ang sitwasyon ay medyo mapayapa pa rin. Walang bakas ng human race na nangangaso sa monster race o ang monster race na umaatake sa pinagtitipunan ng human race. Sa kabaligtaran, maraming mga big monster ang bumasag sa kanilang mga tanikala at nag-transform sa anyo ng tao, nagkusa na makipag-ugnayan sa human race, umalis sa Myriad Monster World at tumungo sa iba't ibang larangan ng digmaan upang labanan ang Black Ink Clan. Nagsimulang magpakita ng mga resulta ang pagtalbog ng lakas ng World Tree Clone. Kahit na ang bilang at kalidad ng mga henyo na ipinanganak sa mundong ito ay hindi maihahambing sa mga ipinanganak sa Star Boundary, paminsan-minsan ay may isa o dalawang kamanghamanghang henyo na lilito. Kung may oras, tiyak na magiging isa pang Star Boundary ito. Ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Ang pagdating ni Yang Kai ay hindi na alarma kahit kanino, at kahit ang Heaven Opening Realm Masters na responsable sa pangangasiwa sa mundong ito ay hindi siya napansin. Hindi mataas ang cultivation ng Heaven Opening Realm Masters na ito, sa 4th grade or 5th grade lang, kaya paano nila napansin ang kanyang kinaroroonan. Pagkalipas ng 2 taon, umalis si Yang Kai sa Myriad Monster World. Hindi siya bumalik sa Mysterious Nether Territory. Dahil nakipagkasundo siya sa Black Ink Clan, hindi siya kikilos ng walang ingat sa hinaharap maliban kung sinira muna ng Black Ink Clan ang kanilang kasunduan. Ang kinabukasan ng human race ay wala sa kanyang mga kamay, ngunit sa mga kamay ng mga juniors na kasalukuyang nakikipaglaban sa Black Ink Clan, ang balikat ng kinabukasan ng kanilang lahi ay napakabigat na pasanin para sa kanya. Nagawa na niya ang kanyang makakaya, kaya't maliwanag man o madilim ang hinaharap ay nangangailangan ng pinagsama-samang pagsisikap ng buong lahi. Bumalik siya sa Star Boundary at nakarating sa lokasyon ng World Tree Clone. Matapos magmuni-muni sandali, dumapa siya sa puno ng World Tree at binuksan ang isang kuweba na mansyon sa makapal na puno bago sumisid sa loob. Ang kaguluhan na ito ay hindi maliit, na naging sanhi ng maraming mga cultivator ng Heaven Opening Realm na kasalukuyang nagpapagaling at naglilinang ay natulala. Ang World Tree Clone ay ang pundasyon ng Star Boundary at ang pinakamahalagang kayamanan ng human race. Masasabing kung wala itong World Tree Clone, walang Star Boundary at walang hinaharap para sa human race. Mayroong hindi bababa sa 5th 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator na nagbabantay sa lugar na ito sa buong taon upang maiwasan ang anumang aksidente na mangyari. Bukod dito, dahil sa kalaliman ng World Tree Clone, ito man ay naglilinang o nakapagpapagaling, ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Dahil dito, maraming cultivator ng Heaven Opening Realm sa teritoryo malapit sa World Tree Clone, na lahat ay kailangang gumastos ng napakaraming merito sa labanan upang maging kwalipikado. Gayunpaman, ang pinakamaraming magagawa nila ay sakupin ang isang bahagi ng puno o umupo ng naka-cross-legged sa korona ng puno, tinatrato ang maliit na punong ito bilang isang mahalagang kayamanan, na hindi nangangahas na sirain ito kahit kaunti. Sa katunayan, sa ilalim ng pangangasiwa ng 5 gwardya ng 8th grade, walang sino man ang nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ito. Gayunpaman, binuksan ni Yang Kai ang isang cave mansion sa puno. Ang 5 8th grade masters ay kumikibot habang pinapanood ang eksenang ito. Kung ibang tao ang gumagawa nito, ituturing na sana nila siya bilang Black Ink disciple, ngunit matapos makita na si Yang Kai iyon, wala ni isa sa kanila ang nagsabi ng anuman. Hindi ito maaaring makatulong, kahit na ang World Tree Clone na ito ay sinasabing isang kayamanan ng human race, ito ay talagang isang bagay na inilabas ni Yang Kai mula sa Great Cosmological Realm. Hindi pa banggitin na ang pagbubukas ng cave mansion sa puno, kahit na bunutin niya ang buong puno, ang human race ay makikipag-ayos lang sa kanya ng maayos. At saka, malamang hindi sila ang kalaban ni Yang Kai. Nagkatinginan ng ilang mga gwardya ng 8th grade at nakipag-usap sa kanilang divine senses. Mukhang malubhang nasugatan si Junior Brother Yang. Bakit napakahina ng aura niya? Naabot na ang negosasyong pangkapayapaan, kaya hindi siya maaaring kumilos ng walang ingat, kaya paano siya masugatan? Maaaring pumunta siya sa Northern Pass at nakipag-away sa Royal Lord. Dahil alam niyang mababa ang kanyang lakas, bakit siya maghahanap ng gulo? At saka, dapat ay bumalik na siya mula sa New Great Territory. Ang ilang mga gwardya ng 8th grade ay blanko ang tingin sa kanilang mga mukha, hindi alam kung ano ang nangyari kay Yang Kai na naging sanhi ng pagkasira ng kanyang aura, na parabang siya ay malubhang nasugatan. Gayunpaman, dahil nagbukas si Yang Kai ng isang cave mansion sa World Tree Clone, halatang gusto niyang gamutin ang kanyang mga sugat,
kaya walang sino man ang nangahas na magsabi ng kahit ano, lalo na ang pag-istorbo sa kanya. Ang munting brat na kailangang iyuko ang kanyang ulo at tawagin silang senior kapag nakita niya sila ay hindi sinasadyang lumaki sa taas na hindi nila maabot. Sa pag-iisip tungkol dito, ang ilang mga master ng 8th grade ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Gayunpaman, hindi ba dahil sa mga kabataan at promising na junior na ito kaya nagkaroon ng pagkakataon ng human race na makipagkompetensya sa Black Ink Clan? Kung ang mga kabataang ito ay hindi man lang may kumpara sa kanila, ano ang pag-asa para sa kinabukasan ng human race? Sa loob ng World Tree Clone, tiniis ni Yang Kai ang sakit ng kanyang kaluluwa na napunit at tumingin sa paligid, lubos na nasisiyahan sa kanyang simpleng cave mansion. Dito na niya sisimulan ang kanyang liblib na paglilinang. Ang sesyon ng paglilinang na ito ay malamang natatagal ng maraming taon, at hindi niya alam kung may pasensya siya na gawin iyon. Ang tanging alam niya ay kapag mas lumakas siya, mas malaki ang kanyang kakayahang protektahan ang kanyang sarili kapag nasira ang balanse sa hinaharap. Siya ngayon ay parang nagngangalit na apoy, yumayabong tulad ng isang brocade, ngunit sa hinaharap, kapag napakaraming 9th grade at Royal Lord, gaano kalaki ang pakinabang niya. Mas mainam kung makakalusot siya sa 9th grade sa hinaharap. Kung hindi niya kaya, ang pag-abot sa rurok ng 8th grade ang magiging limitasyon niya. Naka-cross-leg, kumuha si Yang Kai ng ilang mapagkukunan at tahimik na pinino ang mga ito habang ina-activate ang Soul Warmang Lotus para ayusin ang kanyang nasirang soul. Tunay na brutal ang 3 parts normalizing art secret technique. Kahit na ito ay ginamit 300 taon na ang nakalilipas, nahirapan pa rin itong tiisin ni Yang Kai. Ang sakit ng kanyang kaluluwa na napunit ay hindi mabilang na mas matindi kaysa sa sakit ng paggamit ng soul-shattering spike. Alam ni Wukong na si Yang Kai ay nagtataglay ng Soul Warmang Lotus, kaya naman ipinasa niya sa kanya ang secret technique na ito. Kung hindi nakuha ni Yang Kai ang Soul Warmang Lotus, ang secret technique na ito ay magiging walang silbi sa kanya at namatay sana siya sa unang pagkakataon na ginamit niya ito. Ang secret technique na ito ay katulad ng Soul Shattering Spike, tanging siya lang ang ganap na makapagpapakita ng kapangyarihan nito. Si Yang Kai ay walang katulad na natuwa na nakuha niya ang World Treasure sa kanyang mga unang taon. Kung hindi dahil sa Soul Warmang Lotus, paano niya ito nakuha ngayon? Unti-unting umusbong sa kanyang isipan ang nakakapreskong pakiramdam na nagpapagaan ng sakit. Unti-unting lumipas ang oras. Makalipas ang ilang taon, sa High Heaven Palace, sa isang lihim na silid, isang lalaki ang tumayo, pinigilan ang kanyang aura at kalmado ang kanyang ekspresyon. Ikinaway ni Fang Tianxi ang jade pendant sa kanyang kamay, binuksan ang selyo ng secret room, at lumabas. Matapos ang halos 10 taon ng liblib na paglilinang, sa wakas ay napatatag na niya ang kanyang 6th grade Heaven Opening Realm Cultivation. Dahil sa nakakasilaw na liwanag ay bahagyang damilat ang mga mata niya at hindi niya maiwasang maramdaman na parang matagal na siyang noalay sa mundong ito. Bigla niyang napagtanto na ang lugar na ito ay hindi na ang Void World, kundi ang 3,000 mundo na mas malawak pa sa Void World. Sa labas, naghihintay ang isang alagad ng High Heaven Palace. Nang marinig ang kaguluhan, tumalikod siya at mabilis na yumuko. Binabati ni Disciple si Senior Marshall Pick, Kabanata 5602. Matapat at tuwid na Fang Tianxi. Senior, iniutos ng head manager na kung lumabas si Senior sa pag-iisa, mangyaring puntahan siya kaagad. Sabi ng disipulo ng High Heaven Palace. Head manager. Isang mukha ng babae ang sumagi sa isip ni Fang Tianxi. Kung hindi siya mali ang naaalala, ang head manager na ito ay nakatayo sa tabi ng Dao Master noong mga oras na iyon. Tila siya ay isang taong lubos na pinahahalagahan ng Dao Master. Hindi nang ahas na maging pabaya, iniabot niya ang kanyang kamay at sinabing, "Pangunahan ang daan." Hindi nagtagal, sa main hall, nakita ni Fang Tianxi ang head manager ng High Heaven Palace na si Hua Qingxi. Hindi mababa ang kultibasyon ng babaeng ito at isa rin siyang 6th grade Heaven Opening Realm Cultivator, ngunit halatang-halata na siya ay na-promote sa 6th grade sa loob ng ilang panahon. Malalim ang kanyang pundasyon at pidgel ang kanyang aura. Yumuko si Fang Tianxi. Pagbati, Head Manager. Binalikan ni Hua Qingxi ang pagbati ng may ngiti at nagtanong tungkol sa liblib na paglilinang ni Fang Tianxi. Matapos malaman na ang kanyang paglilinang ay ganap na naging matatag, siya ay nagpahinga. Sa nakalipas na ilang taon, maraming Heaven Opening Realm Cultivator mula sa Void World ang sunod-sunod na lumabas sa pagkakabukod, at bawat isa sa kanila ay dadalhin upang makita siya bago niya ipamahagi ang mga ito sa iba't ibang Great Territory battlefields. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang gawain na ibinigay sa kanya ni Yang Kai, kaya natural na kailangan niyang gawin ito ng maingat. Gayunpaman,
kung isasaalang-alang na ang Heaven Opening Realm Cultivator na ito na lumabas mula sa Void World ay walang gaanong alam tungkol sa labas ng mundo, espesyal na inayos ni Hua Qingxi ang ilang impormasyon at ibinigay ito sa kanila bago sila umalis para sa labanan. Inutusan ng Palace Master na kapag na-stabilize mo na ang iyong cultivation, pupunta ka kaagad sa Great Territory Battlefield para magkaroon ng karanasan. Mayroong ilang pangunahing impormasyon tungkol sa Great Territory Battlefield dito. Tingnan mo, kung mayroon kang lugar na gusto mong puntahan, sabihin mo lang sa akin. Sabi ni Hua Qingxi habang nag-aabot ng isang Jade Sleep. Bagamat may karapatan siyang ilaan ang mga ito, susubukan din niya ang kanyang makakaya upang isaalang-alang ang mga kagustuhan ni Fang Tianxi at ng iba pa. Sa anumang kaso, ang mga utos ni Yang Kai ay hayaan silang lumaban at magkaroon ng karanasan, at hindi niya tinukoy kung saan sila dapat pumunta, kaya hindi ito isang di makatwirang desisyon. Nagpasalamat si Fang Tianxi sa kanya at tinanggap ito, isinasawsaw ang kanyang divine sense dito at mabilis na nakakuha ng basic na pangunawa sa 3,000 mundo at sa kasalukuyang sitwasyon ng human race. Lihim siyang nagulat, kahit na noong naglilinang siya sa Void World, narinig niya mula kay Liu Jingshan na ang mundo kung saan naninirahan ang Dao Master ay kasalukuyang nakikipagdigma sa Black Ink Clan, na tila napakalakas. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang sitwasyon ng human race sa malaking mundo na ito ay magiging napakasama. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkaapurahan ang Bamalot sa kanyang puso. Magagawa lamang ng human race na ipagtanggol ang kanilang sarili sa 13 Great Territory Battlefields. Kung ang 13 Great Territory Battlefield na ito ay bumagsak, ang human race ay walang tirahan sa malaking mundong ito. Gayunpaman, nang makita niya ang panggigipit ng Dao Master sa Black Ink Clan ilang taon na ang nakararaan, na humantong sa kanilang pagkukusa na makipag-ayos sa human race, hindi niya maiwasang makaramdam ng paghanga. Hindi nakapagtataka na ang Dao Master ay nagawang sugpuin ang iba habang ang mga ordinaryong tao ay hindi. Sa panig ng human race, mayroong maraming 8th grade Heaven Opening Realm Masters, ngunit wala sa kanila ang maihahambing sa Dao Master. Hindi niya maiwasang maipagmalaki ang kanyang sarili, lihim na nagpa siya na kahit na gumala siya sa mundo balang araw, hinding-hindi niya mabahiran ang prestihiyo ng Dao Master. Pagkatapos ng lahat, siya at ang iba pa ay nagmula sa miniature universe ng Dao Master, kaya iba sila sa iba pang human race Heaven Opening Realm Cultivator. Mayroon ka bang gustong puntahan? Nakita ni Hua Qingxi na ibinaba niya ang Jade Sleep at malumanay na nagtanong. Sinabi ni Fang Tianxi, hayaan kong magdesisyon ang head manager. Wala talaga siyang anumang partikular na lugar na mapupuntahan, magiging pareho din ito kahit saan siya magpunta. Pagkatapos ng 2,000 taon ng paglilinang at isang matibay na pundasyon, tiwala siya na kahit na tumakbo siya sa isang feudal lord, magkakaroon pa rin siya ng pagkakataong makatakas. Ito ay hindi bulag na pagmamataas, ito ay tiwala sa sarili. Kahit na hindi pa siya nakipaglaban sa Black Ink Clan, ang kanyang 6th grade Heaven Opening Realm ay iba sa ordinaryong 6th grade Heaven Opening Realm. Ngunit bago iyon, nais ng disipulong ito na bisitahin ang Dao Master. Ang disipulong ito ay may ilang pagdududa at nais magtanong sa Dao Master. Ang ibig mong sabihin ay ang Palace Master. Si Hua Qingxi ay may problemang ekspresyon. Bumalik si Yang Kai sa Star Boundary at nagbukas ng cave mansion sa World Tree Clone upang gamutin ang kanyang mga sugat. Alam na niya ang tungkol dito, kaya hindi komportable na istorbohin siya sa oras na ito. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, kung may gusto kang malaman, maaari kong sabihin sa iyo. Umiling si Fang Tianxi at medyo humihingi ng tawad. Mapapaliwanag lang ang bagay na ito pagkatapos makilala ang Dao Master. Saglit na nag-alinlangan si Hua Qingxi, ngunit nang makita kung gaano siya kaseryoso, alam niyang mahalaga ito, kaya tumayo siya at sinabing, sumunod ka sa akin, ngunit hindi ko magagarantiya na makikita mo ang iyong Dao Master. Kung talagang ginagamot ng Palace Master ang kanyang mga sugat, maaaring hindi siya magpakita ng sarili. Kudlit. Maraming salamat, Head Manager. Umalis silang dalawa sa bulwagan at pumailang lang sa langit. Ilang sandali pa, tumingin si Fang Tianxi sa dulo ng kanyang linya ng paningin at nakita ang isang matayog na puno na nakataas sa mga ulap. Sa katunayan, 10 taon na ang nakararaan, pagkatapos niyang sumulong sa Heaven Opening Realm, sinundan niya si Hua Qingxi pabalik sa Star Boundary at nakita ang higanteng punong ito. Gayunpaman, sa oras na iyon, siya ay nalubog sa kagalakan ng pagsulong sa Heaven Opening Realm, kaya hindi na siya nagtanong patungkol dito. Ngayon lang siya nagtanong. Head Manager, anong klaseng puno yan? Ngumiti si Hua Qingxi. Iyan ang World Tree Clone. Matapos ipaliwanag ang pinagmulan ng World Tree Clone na ito,
Nagbago ang ekspresyon ni Fang Tianxi at hindi niya namamalayan na inabot niya ang kanyang tiyan. Noong una, inakala niya na ang higanteng punong ito ay mas matanda kaysa sa ibang mga puno, ngunit ngayon ay napagtanto niya na ito ang pundasyon ng human race. Dahil sa higanteng punong ito kung kaya't ang Star Boundary ay patuloy na nakagawa ng lahat ng uri ng mga henyo, pinupuno ang human race ng pag-asa na labanan ang Black Ink Clan. Kung hindi dahil sa dambuhalang punong ito, magiging madilim ang kinabukasan ng human race. At ang gayong malaking puno ay isa lamang clone, kaya gaano kalaki ang tunay na World Tree. Ano ang tungkol sa isang iyon? Sumulyap si Fang Tianxi sa kabilang puno sa tabi ng World Tree clone. Ang higanteng punong ito ay mas maliit kaysa sa World Tree clone at walang ganoong kalaking canopy, ngunit hindi may kakailan na isa rin itong matayog na higanteng puno. Sa pagtingin sa malayo, ang higanteng punong ito ay nagbigay ng pakiramdam na ito ay parehong totoo at ilusyon, na parang wala sa mundong ito. Isang magandang figure ang lumipad sa kabila ng puno at nawala sa isang kisap mata. Iyan ang Nirvana Parasol Tree. Matiag ang paliwanag ni Hua Qingxi. Ito ang sagradong bagay ng Phoenix Clan. Huwag kang pumunta doon kung wala kang gagawin. Napaka-proud ng Phoenix Clan, mag-ingat na hindi mabugbog. Phoenix Clan. Hindi napigilan ni Fang Tianxi na maging absent-minded. Bagamat nanggaling siya sa Void World at hindi pa nakikita ang Phoenix Clan, alam niya na ang Phoenix Clan ay isang Divine Spirit, isa sa pinakamataas na ranggo na Divine Spirit, pangalawa lamang sa Dragon Clan. Sa sandaling ito, ang isa pang magandang figure ay tila lumabas mula sa kawalan at lumundag sa kalangitan. Kaagad pagkatapos, isang nakasisilaw na liwanag ang sumabog at isang malakas na sigaw ng Phoenix ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Sa larangan ng pangitain ni Fang Tianxi, lumitaw ang imahe ng isang maganda at kahanga-hangang higanteng Phoenix. Ang mahabang buntot ng Phoenix ay mabilis na nawala sa kawalan, ngunit ang imaheng iniwan nito sa kanyang larangan ng paningin ay hindi nawala. Napakagandang nilalang. Hindi napigilan ni Fang Tianxi na umibig sa maganda at marangal na nilalang na ito. Sino kaya ang makakasupol sa ganoong kagandahan? Habang siya ay nawala sa pag-iisip, narinig niyang sinabi ni Hua Qingxi. Itago mo itong sikreto na sasabihin ko sa iyo ito, ang ating Palace Master ay may asawa talaga na mula sa Phoenix Clan. Si Fang Tianxi naman ay hindi nagpakita ng kahit kay titing na pagtataka. Sa kabaligtaran, hindi niya maiwasang maramdaman na ito ay inaasahan mula sa Dao Master. Hindi nagtagal, dumating na silang dalawa sa ibaba ng World Tree clone. Sa isang iglap, naramdaman ni Fang Tianxi ang ilang divine senses na lumalapit mula sa lahat ng direksyon, bawat isa sa kanila ay napakalakas at hindi mas mababa sa kanya sa anumang paraan. Kabilang sa mga ito, mayroong ilang mga divine senses na napakalakas, na naging dahilan upang maghinala si Fang Tianxi na sila ang 8th grade Heaven Opening Realm. Kung iisipin, dahil ang World Tree clone ay isang mahalagang kayamanan, ang human race ay natural na may makapangyarihang mga master na nagbabantay dito. Inangat ni Hua Qingxi ang kanyang ulo upang tumingin sa isang tiyak na direksyon bago bumaling kay Fang Tianxi at nagpadala ng voice transmission. Huwag istorbohin ang iba. Naunawaan ni Fang Tianxi at yumuko. Humiling si Disciple Fang Tianxi ng audience sa Dao Master. Isang mahinang tunog lang, walang boses na transmission, at walang malakas na ingay. Kung gusto siya ng Dao Master na makita, natural na maririnig niya ito, ngunit kung ayaw niyang makita siya, hindi siya nang ahas na pilitin siya. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal pagkatapos niyang magsalita, ang boses ng Dao Master ay nagmula sa direksyong iyon. Halika rito. Tuwang-tuwa, tumalikod si Fang Tianxi at yumuko kay Hua Qingxi. Salamat, Head Manager. Bahagyang ngumiti si Hua Qingxi at ikinaway ang kanyang kamay. Pumunta ka. Tumalon si Fang Tianxi at sinundan ang pinanggalingan ng tunog, mabilis na nakarating sa harap ng isang higanteng butas ng puno. Pagpasok niya, nakita niya ang Dao Master na nakangiti sa kanya. Dao Master. Mabilis na yumuko si Fang Tianxi. Umupo. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at binuksan ang restriction ng Cave Mansion, na inihiwalay ito sa labas ng mundo. Masunuring umupo si Fang Tianxi at sa kanya lang napansin ang maputlang mukha ni Yang Kai at nagtatakang nagtanong. Nasugatan ba si Dao Master? Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit nang hilingin niyang makita ang Dao Master. Ang head manager ay nagpahayag ng mahirap na ekspresyon. Lumalabas na kasalukuyang nagpapagaling ang Dao Master sa kanyang mga sugat. Nakonsensya, sinabi niya. Ang disipulo ay karapat-dapat sa kamatayan para sa pag-istorbo sa Dao Master. Sa parehong oras, nabigla siya. Ang isang makapangyarihang figure tulad ng Dao Master ay talagang nasugatan.
Talagang hindi maganda ang sitwasyon ng human race. Medyo naging kakaiba ang ekspresyon ni Yang Kai habang malumanay niyang sinabi. Maliit na pinsala lang, magiging maayos na ako pagkatapos ng ilang araw na pahinga. May kailangan ka ba sa akin? Magalang na sumagot si Fang Tianxi. May itatanong si Disipolo kay Dao Master. Tiningnan siya ni Yang Kai ng makahulugan ngunit hindi nagtanong ng anuman, sa halip ay casual na sinabi. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang sikreto. Ang ilang mga lihim ay maaaring ibahagi sa iba, ngunit ang ilang mga lihim ay hindi kailangang ibahagi. Dapat mong malaman na ang mga tao ay may kasakiman at makasariling pagnanasa. Minsan, ang katapatan na pinaniniwalaan mo ay maaaring maging pagsubok ng pagkakaibigan. Ang kahulugan sa likod ng mga salitang ito ay nabigla kay Fang Tianxi. Hindi kaya alam ng Dao Master. Pero hindi dapat ganoon. Ni hindi man lang niya ito napansin noon, at sa kanyang pag-urong lang niya ito napansin. Kahit na siya ay isang Dao Master, hindi siya dapat maging omniscient. Ang lahat ng disipulo ay ipinagkaloob sa akin ng Dao Master, si disciple ay naniniwala sa kanya. Mataimtim na sabi ni Fang Tianxi. Hindi nakaimik si Yang Kai. Anong uri ng sitwasyon ang kanyang clone? Hindi ba siya masyadong naging tapat? Hindi siya kasing talino niya. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito, hindi ba ang ganitong uri ng pagtitiwala ay isang uri ng moral na katangian at katapangan? Higit pa rito, ang mga alagad mula sa Void World ay may bulag na paggalang sa kanya, kaya't naiintindihan na sila ay nagtiwala sa kanya. Agad na nagpakita ng kaluwagan si Yang Kai. Natutuwa akong iniisip mo iyon. Nakaramdam siya ng sobrang awkward. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na nakipag-usap siya ng masigasig sa kanyang clone. Sa kasamaang palad, hindi alam ito ng kanyang clone. Marshall Peak, Kabanata 5603. Ito ay may anumang bagay na medyo kakaiba. Gayunpaman, hindi ito kasalanan ni Fang Tianxi. Noong siya ay fetus pa sa tiyan ng kanyang ina, nakatatak na ang kanyang kapalaran. Kung hindi para sa kanya na gumamit ng ilang uri ng pamamaraan para hatiin ang sarili niyang divine soul, paano pa siya magiging Fang Tianxi na siya ngayon? Matagal na sana siyang namatay. Gayunpaman, noong panahong iyon, si Fang Tianxi ay isang maliit na fetus lamang, kaya medyo mahina ang kanyang pagtitiis. Hindi nang ahas si Yang Kai na biglang magbigay ng labis na kapangyarihan sa kanya, kaya pinapayagan lang niya itong lumaki ng natural. Lahat ng bagay na may kaugnayan sa kanyang pangunahing katawan ay selyado. Kapag sapat na ang lakas ni Fang Tianxi, tatanggalin ang selyo, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang kanyang tunay na pagkatao. Sa madaling salita, ang kasalukuyang Fang Tianxi ay Fang Tianxi lamang. Gayunpaman, nakapasok na siya sa 6th grade Heaven Opening Realm, kaya dapat ay nagsimula ng kumalas ang selyo sa kanyang Divine Soul. Sa sandaling lumakas ang kanyang lakas, kapag naabot niya ang 8th grade, masisira ang selyo at magiging malinaw ang lahat. Ito ang kaso para sa human race body at monster race body. Ang tiwala na ipinakita niya sa sandaling ito ay hindi lamang ang tiwala ng mga disipulo ng Void World para sa Dao Master, kundi pati na rin ang personal na tiwala na mayroon siya para sa kanyang pangunahing katawan. Sa mundong ito, walang bagay na sinasaktan ang sarili. Maaaring hindi niya ito napansin, ngunit ito ay isang instinct. Natatandaan ba ni Dao Master na sinabi sa iyo ng disipulo noon na ang miniature universe ng disipulo ay may pisikal na kalagayan? Tanong ni Fang Tianxi. Inipon ni Yang Kai ang kanyang mga iniisip at tumanggo. Oo, ginawa ko, ipinagpatuloy ni Fang Tianxi. Sinabi ng Dao Master sa disipulo na ito noon na maaaring may kinalaman ito sa space principles na nililinang ng disipulong ito, ngunit sa palagay ni disipul na maaaring hindi ito ang kaso. Pagkatapos ano? Alam na tanong ni Yang Kai. Same time na sinabi ni Fang Tianxi. Pakitingnan, Dao Master. Pagkasabi nito, bigla niyang binuksan ang pinto sa kanyang miniature universe, na nagpapahintulot kay Yang Kai na suriin itong mabuti. Napabuntong hininga si Yang Kai sa kanyang puso. Ang isang tapat na tao ay madaling magdusa ng pagkawala. Inaasahan niya na ang taong ito ay hindi magiging tapat kapag kaharap ang mga kaaway sa hinaharap. Ano ang mali sa pagbukas niya ng pinto ng miniature universe ng ganoon kadali? Matapos suriin ang kanyang divine sense, isang pagtataka ang lumitaw sa kanyang mukha. Ito ay medyo matibay ang kanyang pundasyon. Bagamat katatapos lang niyang makapasok sa 6th grade, ang world force ng miniature universe ay bahagyang mas mahina kaysa sa 7th grade. Kung iisipin, ganap na siyang kwalipikadong direktang ma-promote sa 7th grade Heaven Opening Realm. Sa katunayan, matagumpay siyang na-promote.
Dahil lamang sa mga limitasyon ni Yang Kai kaya siya bumagsak mula sa 7th grade hanggang 6th grade. Bagamat bumagsak ang kanyang paglilinang, hindi gaanong nabawasan ang kanyang pundasyon. Sa hinaharap, siya ay nakatakdang maging isang master na maaaring tumawid sa mga kaharian at pumatay ng mga kaaway. Mahigpit na sinabi ni Fang Tianxi. Natuklasan din ni Disciple ang bagay na ito sa aking miniature universe noong siya ay nasa pag-iisa. Sa palagay ko ay umiral ito nang binuo ni Disciple ang kanyang miniature universe. Noong una kong natuklasan ito ay isang maliit na saplang, ngunit ito ay naging malaking puno sa nakalipas na ilang taon. Sa bagay na ito, ang miniature universe ng Disipulo ay tila napakatatag, at ito ay bilog at walang kapintasan. Iniisip ng Disipulo na ang kanyang miniature universe na nagiging pisikal na kalagayan ay dapat na nauugnay sa bagay na ito. Ano, may itsura ba ang bagay na ito? Tumingin sa kanya si Yang Kai. World Tree. Ang bagay na ito ay tinatakan ko sa loob ng iyong katawan, kaya paanong hindi ko malalaman? Kudlit. Noon, nakakuha siya ng 3 World Tree clone mula sa Old Tree, ang isa ay ibinigay kay Wukong, ang isa ay nakatanim sa Myriad Monster World, at ang isa ay nabuklod sa katawan ni Fang Tianxi. Bago maabot ang Heaven Opening Realm, ang World Tree clone ay natural na hindi lumitaw, ngunit pagkatapos maabot ang Heaven Opening Realm, ang kinaroroonan nito ay inihayag. Ang oras ay hindi naghihintay sa tao. Kung gusto ni Fang Tianxi na lumaki ng mabilis, kailangan niya ang World Tree clone. Ito talaga ang World Tree. Si Fang Tianxi ay mukhang inaasahan na niya ito, ngunit nabigla pa rin siya. Kung hindi niya nakita ang World Tree ng Star Boundary, maaaring hindi niya ito masyadong inisip, ngunit alam niya na ito ay talagang isang kamanghamanghang puno, at ngayong nakita na niya ang World Tree ng Star Boundary, paano hindi niya naiintindihan na may World Tree clone talaga ang miniature universe niya? Ngunit bakit may World Tree ang miniature universe ng Disipulo? Nagtataka na tanong ni Fang Tianxi. Gusto niyang makita si Yang Kai dahil gusto niyang tanungin siya tungkol dito. Anong kakaiba dyan? Inikat ni Yang Kai ang kanyang mga labi. Tingnan mo ako. Habang nagsasalita siya, binuksan niya ang pinto sa kanyang miniature universe. Tumangala si Fang Tianxi at ginamit ang kanyang divine sense upang makita ang hitsura ng buong Void World, ang Void World, at isang matayog na puno na mas malaki pa sa World Tree sa gitna ng Star Boundary. Daw Master, ikaw. Halos lumuwa ang mga mata ni Fang Tianxi, baka sa kanyang mukha ang hindi makapaniwala. Siya ay nanirahan sa Void World sa loob ng higit sa 2,000 taon, binabagtas ang libo-libong bundok at ilog, ngunit hindi niya alam na may ganoong kalaking puno sa Void World. Tila sadyang itinago ito ng Daw Master. Hindi lang ikaw sa mundong ito ang makakakuha ng mga pagkakataon. Sabi ni Yang Kai habang isinara niya ang pinto, na walang intensyong magpaliwanag ng sobra. Isang araw, ang selyo ng kanyang human race body ay ganap na mabubuksan, at kapag dumating ang oras na iyon, natural niyang malalaman ang lahat. Ang pagsasabi ng sobra ngayon ay isang pag-aaksaya ng oras. Si Fang Tianxi ay medyo nalilito, naramdaman lamang niya na mayroon siyang ilang mga sagot sa kanyang mga pagdududa, ngunit sa parehong oras, tila wala siyang alam. Hindi mahalaga kung may pagkakataon, ang susi ay kung paano ay convert ang pagkakataong ito sa sariling lakas. Matiag ang sabi ni Yang Kai. Ang lalaking ito ay may medyo walang muwang na pakiramdam tungkol sa kanya, ngunit hindi alam kung ito ay dahil sa kanyang mga karanasan sa paglaki. Alam mo ba kung bakit ang Daw Master na ito ay nakakamit kung ano ang mayroon siya ngayon, at kung paano siya ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong 8th grade Heaven Opening Realm Master? Umiling si Fang Tianxi. Natural, ito ay dahil marami akong mga pagkakataon. Tumingin sa kanya si Yang Kai na may pagkabigo. Sa paglilinang, ano ang silbi upang linangin ang hakbang-hakbang lamang kapag may mga pagkakataon maaari isa mabilis na maging mas malakas? Mula sa pagsisimula ko sa paglilinang hanggang ngayon, halos 2,000 taon na lang, ngunit ngayon ay 8th grade na ako, at nakaakyat pa ako mula sa 5th grade Heaven Opening Realm hanggang sa kinaroroonan ko ngayon. Kung ito ay sino man, ito ay lubos na mabuti kung maaari silang umabant ng isang ranggo sa loob ng 2,000 taon. Ang World Tree clone ay napakalalim, at kasama nito ang pagtatatak sa miniature universe. Ang miniature universe ay natural na magiging perpekto at walang kapintasan, na hindi pinapayagan ang anumang panlabas na puwersa na salakayin ito. Kalimutan ang lahat ng iba pa, ang Black Ink Strength lang, hindi mo na kailangang katakutin ito sa hinaharap. Ang iba pang Heaven Opening Realm Cultivator, kahit na sila ay nasa 8th grade, kailangan nilang labanan ang kaagnasan ng Black Ink Strength kapag nakikipaglaban sa Black Ink Clan. Ngunit hindi na natin kailangan, kapag naagnas na ito, madali na natin itong masusupol,
kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa panganib na maging Black Ink Disciple. Sa hinaharap, kapag lumaban ka sa Black Ink Clan, kailangan mo lang ipakita ang iyong lakas. Kung kaya mong lumaban, huwag mong bibitawan. Kung hindi mo kaya, pagkatapos ay tumakbo. Marunong ka rin sa Space Principle, kaya sa lakas mo bilang 6th Grade Heaven Opening Realm Master, hanggat hindi mo lalabanan ang isang Territory Lord, walang makakalaban sa iyo. Gayun din, ang World Tree Clone ay may kakayahan na paikliin ang World Force at makakatulong sa iyo na linisin ang iyong sariling lakas. Nilinang mo ang napakaraming taon, kaya dapat mong malaman na kung mas dalisay ang iyong lakas, mas malakas ang iyong lakas. Tumanggo si Fang Tianxi. Ang prinsipyong ito ay simple. Ang paggamit ng 1 kilo ng kahoy upang basagin ang isang tao ay ganap na naiiba sa paggamit ng 1 kilo ng bakal upang basagin ang isang tao. Bagamat pareho ang bigat, walang alinlangan na mas malaki ang pinsala ng huli. Ito ang pakinabang ng pagkakaroon ng dalisay na lakas. Sa paglipas ng mga taon, siya ay naglakbay ng malayo at hindi pa nakatikim ng pagkatalo. Ang kanyang sinalaigan ay hindi ang kanyang sariling kaharian, kundi ang kanyang matibay na pundasyon. Ang matibay na pundasyon ay nagdulot ng kadalisayan ng kanyang lakas. Maraming beses, mas mataas ang cultivation ng kanyang kalaban kaysa sa kanya. Siyempre, lahat ng mga benepisyong ito ay para sa pakikipaglaban sa mga kaaway, kaya pag-usapan natin ang mga benepisyong may dudulot ng bagay na ito sa paglilinang ng isang tao. Nakita ni Yang Kai ang kanyang ekspresyon at nagpatuloy. Pagkatapos maabot ang 7th Grade Heaven Opening Realm, ang pagbabagong anyo ng miniature universe ay pinapayagan kang maglaman ng mga buhay na nilalang sa loob nito, ngunit kung lalabas ka at ang 7th grade, 8th grade, at 9th grade Heaven Opening Realm natatakot ako na wala sa kanila ang magtataglay ng buhay na nilalang sa loob. Alam mo ba kung bakit? Umiling si Fang Tianxi at kumilos na parang isang mabuting estudyante. Mula dito lamang, ito ay lubos na kasiya siya. Dahil kung walang panlabas na puwersa na magsisil sa miniature anvirs, kapag ang Heaven Opening Realm Master ay nakikipaglaban sa isang malakas na kalaban, madali itong magiging sanhi ng panginginig ng miniature universe. Sa sandaling yumanig ang miniature universe, magkakaroon ng landslide at tsunami ang buong mundo. Sa oras na iyon, ilang buhay na nilalang ang mabubuhay. Agad na naunawaan ni Fang Tianxi. Ang ibig sabihin ng Dao Master ay sa pagsil ng World Tree sa miniature universe, kahit na makipag-away tayo sa iba, hindi maaapektuhan ang miniature universe. Ngumiti si Yang Kai. Ikaw ay isang promising na binata, nakipag-away ako sa hindi mabilang na mga master sa mga nakaraang taon, at kahit ang Royal Lord ay sinubukan akong patayin, ngunit nakaranas ka na ba ng anumang uri ng pagkabigla habang nabubuhay sa Void World? Kung hindi dahil sa World Tree Clone na pumipigil sa miniature anvirs, ang Void World ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan sa paglipas ng mga taon. Hindi naintindihan ni Fang Tianxi. Ngunit daw Master, ano ang mga benepisyo nito para sa atin? Natural, maraming pakinabang dito. Nasa sabik na sabi ni Yang Kai. Maaaring dumami ang mga buhay na nilalang sa miniature universe, na nagbubunga ng malaking halaga ng World Force. Sa madaling salita, kahit hindi ka magtanim, unti-unti pa ring lalago ang iyong pundasyon. Kung mas maraming nabubuhay na nilalang, mas mabilis ang iyong paglaki. Biglang naunawaan ni Fang Tianxi. Kaya ba ang bilis ng cultivation ng Dao Master ay mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao? Siyempre, tuwang-tuwang sinabi ni Fang Tianxi. Naiintindihan ko, ang intensyon ng Dao Master ay makahanap ako ng ilang buhay na nilalang at palakihin sila sa aking miniature universe. Sa ganitong paraan, mabilis na maabot ni Disciple ang 7th grade o 8th grade Heaven Opening Realm. Hindi na kailangan yan. Huwag ilantad ang iyong World Tree Clone, dapat mong maunawaan na ang kayamanan ng isang tao ay kanyang sariling pagkasira. Ngayon na mayroon na akong sapat na lakas upang protektahan ang aking sarili, walang sinuman ang magkakaroon ng anumang ideya tungkol sa akin, ngunit kung ang balita tungkol sa iyong pagkakaroon ng World Tree Clone ay lumabas, mahirap mag-arantya na ang ilang mga tao ay hindi matutokso nito. Kung gayon, ano ang dapat gawin ng disipulo? Mapagpakumbaba na tanong ni Fang Tianxi. Ito ay isang bagay kung hindi niya alam ang tungkol sa mga misteryo ng World Tree Clone, ngunit ngayong alam na niya, natural na kailangan niyang gamitin ito ng husto. Sige, may ibibigay ako sa iyo, buksan mo ang iyong miniature universe. Sabi ni Yang Kai. Binuksan ni Fang Tianxi ang pinto ng kanyang miniature universe. Binuksan din ni Yang Kai ang pinto ng kanyang miniature universe, sa sumunod na sandali, naramdaman ni Fang Tianxi na may pinasok sa kanyang miniature universe ng Dao Master. Pagtingin ng mabuti sa paligid,
hindi niya napigil ang i-click ang kanyang dila sa pagtataka. Pagkaraan ng ilang sandali, isinara niyang Kai ang pinto ng kanyang miniature universe at ipinaliwanag. Ito ay isang small stone race na may mababang sentience, ngunit ang kanilang rate ng pagpaparami ay napakabilis, at ang mga benepisyong may dudulot nila ay 10 beses na mas malaki kaysa sa ordinaryong buhay na nilalang. Tretuhin mo sila ng mabuti, malaki ang magiging silbi nila sa iyo. Maraming salamat, Dao Master. Yumoko si Fang Tianxi. Halika rito, kunin ang mga mapagkukunang ito at gamitin ang mga ito para sa iyong paglilinang sa hinaharap. Nagpapasalamat ang disipulo kay Dao Master para sa gantimpala. Mayroon ding mga artifact na ito. Isa ka na ngayong 6th grade Heaven Opening Realm Cultivator, kaya kunin sila at pinuhin sila kapag may oras ka. Sino ang nakakaalam kung kailan nito may iligtas ang iyong buhay? Oo, sige. Pupunta ako sa pag-iisa para gumaling, sige ka. Tumayo si Fang Tianxi at magalang na yumoko. Aalis na ang disipulo. Ikanaway niyang Kai ang kanyang kamay. Martial Peak, Kabanata 5604. Mga anak sa labas. Pagkatapos maglakad palabas ng cave mansion, sumikat ang mood ni Fang Tianxi. Pagkatapos magtanim ng 2,000 taon, kailangan niyang tumuntong sa larangan ng digmaan at makipaglaban sa Black Ink Clan. Lihim siyang nagpasya na huwag pabayaan ang pabor ng Dao Master at huwag suruan ang reputasyon ng Void World. Bigla niyang naalala na hindi pa rin sinasagot ang gusto niyang sagot nang pumunta siya rito, hindi sinabi sa kanya ng Dao Master kung umiiral ang World Tree dahil sa kanyang miniature universe o wala. Pero maya-maya, hindi niya napigil ang tumawa at umiling-iling. Hindi na kailangang pag-isipan pa ang bagay na ito. Pagkatapos ng mahabang talakayan sa Dao Master, hindi niya naiintindihan ang kanyang direksyon sa hinaharap. Hanggat patuloy siyang sumusulong sa direksyong ito, maaari siyang mabilis na maging mas malakas. Hindi pa banggitin, ang Dao Master ay nagbigay sa kanya ng maraming regalo. Naghihintay pa rin si Hua Qingxi sa labas nang lumapit si Fang Tianxi sa kanya at ikinulong ang kanyang mga kamao. Salamat sa iyong problema, Head Manager. Ngumiti si Hua Qingxi at umiling. Huwag kang mag-alala. Maaari ko bang tanungin kung saang Great Territory Battlefield pupunta ang disipulong ito? Sinabi ni Hua Qingxi. Walang nagmamadali, may gusto akong itanong sa iyo. Pakipaliwanag, Head Manager. Palace Master. Ang iyong Dao Master ay bihasa sa 3 Great Dao. Ang isa ay ang Dao of Space, pangalawa ay ang Dao of Time, at pangatlo ay ang Dao of Spear. Dapat alam mo ito. Tumanggo si Fang Tianxi. Sa buong Void World, malalaman ng sino mang may ilang cultivation na ang 3 Great Dao na ito ay may napakayaman na marka ng Dao. Nililinang mo ba ang alinman sa 3 Great Dao na ito? Tanong ni Hua Qingxi. Sumagot si Fang Tianxi. Nilinang ko silang 3. Natigilan si Hua Qingxi. Nilinang mo ang 3. Sa paglipas ng mga taon, nakipag-ugnayan siya sa maraming mga disipulo mula sa Void World. Masasabing hindi bababa sa 1 sa 10 tao ang nakaabot sa isang tiyak na antas ng pagkamit sa 1 sa 3 Great Dao na ito, habang ang isang maliit na bilang ng mga tao na nakisali sa 2. Hindi pa siya nakakita ng isang tulad ni Fang Tianxi na naglilinang sa lahat ng 3 Great Dao. Hindi katakataka na ang Palace Master ay handang makita siya kahit na siya ay nagpapagaling. Tila labis na pinahahalagahan ng Palace Master itong si Fang Tianxi. Kung gayon, alam mo ba kung gaano kataas ang iyong mga natamo sa 3 Great Dao na ito? Bahagyang nag-alinlangan si Fang Tianxi, hindi alam kung paano tutugan. Kinagat ni Hua Qingxi ang kanyang mga labi at ngumiti. Ayos lang, sumama ka sa akin. Alam niyang hindi madaling sagutin ang tanong na ito. Pagkasabi nito, pinangunahan niya ang daan, si Fang Tianxi ay sumusunod ng malapit sa likuran. Hindi nagtagal, nakarating silang dalawa sa isang lihim na lugar sa likod ng High Heaven Palace. Sa harap nila, 3 palasyo ang magkatabi. Itinoon ni Fang Tianxi ang kanyang atensyon at malabong naramdaman na may ilang uri ng mahiwagang kapangyarihan na nagbabago-bago sa loob ng 3 palasyong ito. Ipinaliwanag ni Hua Qingxi. Ito ang Sealed World na partikular na iniwan ng Palace Master para sa inyong mga disipulo na nagmula sa Void World. Ang Sealed World na ito ay tumutugma sa Space Principle, Time Principle, at Spear Principle ayon sa pagkakabanggit. Kung may magmana ng kanyang pangunawa sa 3 Great Dao na ito, makapasok sila sa Sealed World at masusubok din ang kanilang tagumpay sa Great Dao na ito. Nagliwanag ang mga mata ni Fang Tianxi nang marinig niya ito. Ito ay malinaw na isang napakagandang bagay na naiwan para sa Star Boundary ng Dao Master. Kung ang isa ay pumasok upang magsaka, sila ay may makukuha. Pagsubok sa mga nagawa sa Great Daos.
Tumango si Hua Qingxi. Noong nakaraan, walang tiyak na mga tuntunin o pamantayan para sa mga nagawa ng Great Dao, ngunit ngayon, ang Palace Master ay lumikha ng isang hanay ng mga patakaran para sa paghahati ng mga antas, na kinikilala ng karamihan ng mga tao. Naging interesado si Fang Tianxi. Ano ang panuntunang ito? Ipinaliwanag ni Qingxi. Ang mga patakarang ito ay batay sa 9 na grado ng Heaven Opening Realm. Mayroong 9 na layer, ang unang layer ay ang simula at ang ika-9 na layer ay ang dulo. Sa pagkakasunod-sunod, mababaw na kaalaman, sulyap sa pinto, pagpasok sa pinto, pamilyar dito, pinagkadalubhasaan, namumukod Tenji, teknikal na kampyon, tugatog, napakahusay, at nanginginig ang sinaunang at nakasisilaw sa kasalukuyan. Sa pangkalahatan, ang mga may kakayahang i-condense ang kanilang mga Dao Seal gamit ang kanilang sariling Great Dao ay nasa antas na lahat ng sulyap sa pinto, na siyang pangalawang layer. Kung matagumpay silang na-promote sa Heaven Opening Realm, nakapasok na sila sa pinto, na siyang ikatlong layer. Si Fang Tianxi ay tahimik na nagkalkula ng ilang sandali at lihim na nagulat. Sa pamamagitan ng pag-condense ng isang Dao Seal, maaabot nila ang ikalawang layer, at kapag lumampas sa Heaven Opening Realm, maaabot ng isa ang third layer. Hindi niya maiwasang magtaka kung gaano kalayo ang nalakad ng Dao Master sa tatlong Great Dao na ito, at nasa anong antas na siya. Higit pa rito, habang umuunlad ang isa, mas malalim at mahirap itong unawain. Ang tatlong Sealed World ay tumutugma sa tatlong Great Dao. Ang pagpasok sa espasyo sa loob, ang pagpasa sa isang antas ay kumakatawan sa isang antas. Kapag naabot mo ang iyong limitasyon, matutukoy nito kung gaano kataas ang iyong mga nagawang Great Dao. Paliwanag ni Hua Qingxi. Tumango si Fang Tianxi. Naiintindihan ni Disciple. Aling Sealed World ang gusto mong pasukan? Tumingin si Hua Qingxi sa kanya. Sumagot si Fang Tianxi. Space Sealed World. Itinuro ni Hua Qingxi ang bulwagan sa dulong kaliwa at sinabi. Ito ang Space Sealed World. Pwede ka nang pumasok, hihintayin kita sa labas. Yumuko si Fang Tianxi at naglakad papunta sa bulwagan, si Hua Qingxi ay tahimik na naghihintay sa labas. Noong nakaraan, iniwan ni Yang Kai ang tatlong Sealed Worlds dito, at ang bulwagan na ito ay itinayo pagkatapos ng High Heaven Palace. Sa paglipas ng mga taon, maraming mga disipulo mula sa Void World ang nagpunta rito upang magkaroon ng karanasan, lahat ay salamat sa mga pagpapala at tagumpay ni Yang Kai sa tatlong Great Dao. Maging ang ilan sa mga miyembro ng Dragon at Phoenix Clan ay interesado sa Time and Space Sealed World. Ang Sealed World na ito ay hindi lamang isang lugar upang subukan ang mga tagumpay ng isang tao sa Great Dao, isa rin itong napakagandang lugar para sanayin. Hindi pa ito pinasok ni Hua Qingxi, kaya hindi niya alam kung gaano ito kalalim. Gayunpaman, sigurado siya na ang Palace Master ay malamang na nag-iwan ng marami sa kanyang sariling mga insight tungkol dito, na nagpapahintulot sa iba na dumaan sa iba't ibang yugto at makakuha ng malaking benepisyo para sa mga nagal-inang sa tatlong Great Dao na ito. Matapos maghintay ng kalahating buwan, si Fang Tianxi ay lumabas ng bulwagan ng may matinding espiritu. Walang tigil siyang pumasok sa bulwagan kung saan matatagpuan ang Time Sealed World. Makalipas ang kalahating buwan, pumasok si Fang Tianxi sa Spear Sealed World. Pagkatapos niyang lumabas ng ikatlong bulwagan, malinaw na naramdaman ni Hua Qingxi na ang kanyang aura ay naging mas matatag. Kahit na ang kanyang paglilinang ay hindi gaanong tumaas, ang kanyang tunay na lakas ay malamang na tumaas ng malaki. Head Manager, pinaghintay kita ng matagal. Yumuko si Fang Tianxi, baka sa mukha niya ang kagalakan. Sa pagkakataong ito, nakakuha siya ng malaking ani mula sa tatlong Sealed World, ngunit sa pagkakataong ito ay naabot na niya ang kanyang limitasyon. Pagkatapos maglinang ng ilan pang taon at magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa Great Daos, tiwala siyang malalampasan niya ang higit pang mga pagsubok. Umiling si Hua Qingxi. Ilang yugto ang nalampasan mo sa Space Sealed World? Sumagot si Fang Tianxi. Ang disipulo ay walang kakayahan at natigil sa ika-6 na antas. Bahagyang nagulat si Hua Qingxi. Pumasa sa 5 antas pagkatapos lamang makapasok sa Heaven Opening Realm. Hindi pa ito nangyari noon. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng maraming mga disipulo na lumabas sa Void World at nilinang ang Space Principles, ngunit ang pinakamagandang resulta na nakamit ng mga disipulong ito sa kanilang unang pagtatangka ay ang ika-4 na antas lamang. Sa madaling salita, medyo pamilyar sila dito. Gayunpaman, pinagkadalubhasaan ni Fang Tianxi ang Space Great Dao. Hindi dapat maliitin ng isa ang mga pagkakaiba sa isang antas. Sa isang antas na higit pa, ang limitasyon ng mga nakamit ng isang tao sa hinaharap ay magiging lubhang naiiba. Ito ay ang parehong prinsipyo ng paglilinang sa Heaven Opening Realm.
Ang first disciple ng Palace Master, si Zhao Yebai, ay nasa ika-6 na antas pa lamang noong una siyang pumunta rito, tama ba? Kudlit, lihim na naramdaman ni Hua Qingxi na ito ay isang awa. Ang Fang Tianxi na ito ay talagang isang promising talent, ngunit nakakalungkot na nakapasok siya sa 6th grade Heaven Opening Realm. Kung nakalusot siya sa 7th grade sa araw na iyon, ang kanyang mga nagawa sa hinaharap ay hindi magiging mas masahol pa kaysa sa 3 disipulo ng Palace Master. Ang mga dakilang tagumpay ng Dao ay iba sa paglilinang. Hanggat ang paglilinang ng isang tao ay wala pa sa kanilang limitasyon, maaari nilang dahan-daang maipan ito sa oras at mapagkukunan. Gayunpaman, ang tagumpay sa Great Dao ay nangangailangan ng pangunawa. Kung hindi sapat ang pangunawa ng isang tao, gaano man kataas ang kanilang paglilinang, hindi sila makakalakad ng malayo sa kanilang sariling Great Dao. Si Hua Qingxi ay isa na ngayong 6th grade Heaven Opening Realm, kaya paanong hindi niya naiintindihan ang prinsipyong ito? Noong una, gusto lang niyang magtanong tungkol sa mga nagawa ni Fang Tianxi sa Space Great Dao, ngunit hindi napigilan ni Hua Qingxi ang kanyang pagkamausisa at nagtanong. Paano ang Time-Sealed World at Spear-Sealed World? Kinakabahang sinabi ni Fang Tianxi. Ang Time-Sealed World ay nasa ika-5 antas lamang, at ang Spear-Sealed World ay mas malala pa, nasa ika-4 na antas lamang. Bakas sa mukha niya ang hiya. Hindi alam ni Hua Qingxi ang sasabihin. Nang marinig niya mula kay Fang Tianxi na nilinang niya ang 3 Great Dao, naisip niya na isa lang ang nilinang niya, habang ang 2 pa ay mababaw na kaalaman lamang. Ngunit ngayon ay tila hindi ito ang kaso. Hindi mababa ang mga nagawa ng taong ito sa 3 Great Dao. Kailangang malaman ng isang tao na si Fang Tianxi ay nakalusot lamang sa 6th grade hindi pa matagal na ang nakalipas, ngunit siya ay napakahusay na. Paano magiging mababa ang kanyang mga nagawa sa hinaharap? Ang kanyang pinakamasamang antas, na siyang Spear Dao, ang ika-4 na antas ay isang taas din na hindi maabot ng maraming mga disipulo ng Void World. Napakalakas ng pangunawa ng lalaking ito kaya halos maghinala si Hua Qingxi na siya ang anak sa labas ng Palace Master. Kung hindi, kahit na nagmula siya sa Void World, walang dahilan para magkaroon siya ng ganoong kakaibang talento. Matapos tingnang mabuti, lihim na umiling si Hua Qingxi. Tila walang pagkakatulad si Fang Tianxi sa Palace Master. Hindi niya napigil ang matawa sa gulat. Ano ang iniisip niya? Napakaraming asawa ng Palace Master, kung talagang gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang bloodline, bakit kailangan niyang kumilos ng palihim? Matapos ang lahat ng mga taon na ito, ang Palace Master ay wala pa ring mga inapo, kaya't halatang wala siyang intensyon na gambolain ng isang tagapagmana. Ang hindi niya alam ay ang tila walang katotohanang ideyang ito ang pinakamalapit sa katotohanan. Si Fang Tianxi ay hindi isang anak sa labas, ngunit sa halip ay may mas malapit na relasyon kaysa sa isang anak sa labas. Siya si Yang Kai, head manager. Tumawag si Fang Tianxi. For some reason, medyo kakaiba ang tingin sa kanya ng head manager. Bumalik sa katinoan si Hua Qingxi at inalis ang nakakagambalang mga kaisipan sa kanyang isipan bago nagtanong. Wala ka bang partikular na Great Territory battlefield na gusto mong puntahan? Tumawa si Fang Tianxi at umiling. Hindi mahalaga kung saan pumunta si disciple. Kaya ganoon. Nag-isip sandali si Hua Qingxi bago sinabing. Kung gayon ay dapat kang pumunta sa Mysterious Nether Territory. Ang Mysterious Nether Territory ay nasa ilalim ng utos ng Palace Master sa pangalan, ngunit dahil sa ilang mga naunang kasunduan, ang Palace Master ay hindi maaaring kumilos ng malaya ngayon, kaya mas mabuti na hindi siya manatili doon. Hindi narinig ni Fang Tianxi ang tungkol sa kasunduan at nabalitaan lamang niya na si Yang Kai ang namamahala sa Mysterious Nether Territory, kaya agad siyang tumango ng masaya. Pagkatapos ay pupunta ako sa Mysterious Nether Territory. Ang Great Territory Battlefield na pinamunuan ng Dao Master ay kailangang bisitahin kahit anong mangyari. Kung gusto mo, maaari kang pumunta sa Mysterious Nether Territory at maghanap ng isang maliit na brat na nagngangalang Yang Xiao. Ang kanyang koponan ay kasalukuyang nagre-recruit ng mga miyembro na bihasa sa Space Principal. Siyempre, maaari mong isaalang-alang ang bagay na ito sa iyong sarili, hindi ito isang utos. Sa katunayan, walang sino man sa Mysterious Nether Battlefield ang partikular na mag-uutos sa iyo na gumawa ng anuman. Nasa iyo ang lahat. Nakangiting paliwanag ni Hua Qingxi, iniisip sa sarili. Little brat, sinubukan ko na ang lahat para tulungan ka. Kung mabubuhay ka man o hindi ay nakasalalay sa iyong sariling kakayahan.